Batay sarado na rin ng mga otoridad ang paligid ng Bulkang Mayon para masiguradong walang makapasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang unang balita ni Chino Gaston. Bago magpalit ng taon, naobserbahan ang mas maraming aktibidad sa Bulkang Mayon, kabilang ang rockfall events o pagdausdos ng mga bato mula sa bunganga ng bulkan. Nitong Enero 1, itinaas ng FIVOX ang Alert Level 2. Sa gitna ng dilim, nagliwanag ang tuktok ng bulkan dahil sa lava. Naglabas ang bulkan ng uson o pinaghalong mainit na bato, gas at lava. Kaya itinaas na ang Alert Level 3. Ibig sabihin, lalong lumalapit sa surface o labas ng bulkan ang magma o mainit na material nito. Technically, it's erupting. It's just a fusive eruption. Yun yung quiet eruption natin, slow release of magma doon sa edifice ng bulkan. Naman yung mga nasa 6 kilometers na dapat sumunod tayo, no? Kasi we want to really emphasize na no man's land yan pag ganito yung mga alert level. Nagtayo na rin ng mga checkpoint para tiyaking wala nang papasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Technically, dapat walang tao doon kasi it's a permanent danger. Even at alert level 0, dapat walang tao doon. Ang dapat i-evacuate natin yung nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone, di ba? But kami naman sa FIVOX, we recognize the reality on the ground na may mga nakatira talaga doon. Mahalaga yan dahil nakamamatay ang uson o yung tawag ng mga Bicolano sa pyroclastic density current. Instant o agad na pagkamatay ang idudulot kung madaanan yan. Kung makapal ang uson, maaari kang malibing, masunog o madaganan. Ayon sa FIVOX, itinuturing na worst case scenario kung magkakaroon ng highly explosive eruption ng Mayon, gaya ng nangyari noong 1814 nang malibing ang Kagsawa. Bagamat meron pong debate kung ano actually naglibing sa Kagsawa, kung mga uson ba o mga lahar na nangyari kahalos kasabay ng pagputok. Batay po sa deposito, medyo malayo po yung inabot ng uson. If I remember correctly, nakita rin po natin ito sa 7 kilometers and then maninipis po dito sa 8 kilometers. No? Hindi pa naman ganito ang nakikita ng FIVOX na pwedeng mangyari sa pag-aalboroto ng Mayon ngayon. Isang dahilan ay dahil sa mga nakaraang taon, mas umikli ang repose period o yung pagitan sa mga pagputok o pagsabog ng bulkan. Dati po kasi before, 2000 eruption ng bulkan, matagal po yung repose ng Mayon. Nasa 7 to 10 years. Actually, ang typical po ay 10 years. Pero kung napapansin niyo po simula po no 2006, 2000, 2001, 2006, and then 2009, 2013, 2014, 2018, 2023, masyado pong maikli ang repose period. No? So, nakakabawas po ng explosivity ng bulkan, ito po maya-maya ng activity. Ang mga aktibidad ng bulkan ngayon, mas kahawig daw ng mga nangyari noong 2023. Baka po mas marami ang lava na ilabas dahil noong 2023 po ay wala po masyadong ground deformation o yung pressurization sa loob ng bulkan, yung nag-umpisang activity. No? Pero ngayon po meron. No? At meron din pong chance na aside from lava flow ay meron po tayong minor explosive eruptions. No? May kaunting po pagkasabog and then maaari din po tayo magkaroon ng lava fountaining. Bawal rin muna ang pamamasyal sa 6-kilometer PDZ. Yung ATV rides na pamuso dito, minsan nakakaabot dun sa 6. Oo nga. Di ba? Opo. So, yun, off-limit muna yung ATV. Kung pwede dito muna sa Kagsawa. And no-fly zone directly above Mayon Volcano. Pwede pa rin namang pagpunta ang mga turista sa Albay para saksihan ang aktibidad ng bulkan, pero dapat ay mula sa malayo ayon sa Department of Tourism. Pansin daw ng DOT na dumarami ang mga tourism arrivals tuwing nag-aalboroto ang Mayon. Ano tayo doon, maghihigpit tayo, yung mga ganyang yung trekking, syempre may mga kasi yung safety pa rin ng turista. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.